Hello mga kapatid. Wala na po tayo magagawa. Talagang last days na. Hindi na uso yung paisi-isi lang mga kapatid ko. Sayang po kasi ang opportunity habang pwede po ang aking Facebook. Kasi yung isang Facebook ko wala na po, hindi ko na po ganong nagagamit. Kasi restricted siya. Hindi ko naman siya ginagamit. Pero hanggang ngayon restricted pa rin. Kaya mag-isip-isip po kayo mga kapatid ko. Kumbaga sa military, discipline. Ay, discipline kapatid. Meron ba kayo nun? Wala. May discipline kayo sa bahay pero sa salita ng Diyos wala. Mga tamad tayo eh. Ang daming tamad lalo na ngayon. Nasa last days na po tayo. At least kahit isa man lang sa inyo dyan na nakikinig eh, nakakaintindi. Okay na yun. Okay na po yun. Go gospel. Saan ka pa? Sa tinagal-tagal na panahon na naisilang isang tao, 218 years, ito bago sa pandinig, kulto na sinasabi nila, dalawang ebanghelyo ginawang isa lang daw, ay ginalang isang ebanghelyo pero ginawang dalawa. Nare-respeto ko naman yung nagsabi nun, kasi yun talaga hindi naman nag-aaral talaga ng salita ng Diyos yun, kahit asawa pa ng pastor. Asawa pa ng pastor yun, nagsabi po nun. Isang ebanghelyo lang yan, ginawa lang yan dalawa, sabi niya. Ganyan talaga. Mahirap talagang mabuhay at mamuhay sa mga huling araw. Kaya nga mga huling araw eh, the last generation na tinatawag, ang huling henerasyon. Sayang panahon talaga. Kadami namang nag-aaral sa seminary yan eh. O kaya si Pastor Benny Insana, o kaya si Dr. Miles Monroe. Ang mga panahon na yan. Sino ba yung mga nagtuturo ng end times kapatid sa mga huling araw? Wala akong alam. Tiga India lang alam ko, si Prophet Sadhu Sundar Salvara or Salvaraj. Siya lang pong alam ko eh. Di ba sabi ng mga pastor na nagtuturo, we are soldiers daw. Kung yung mga soldiers, ibig sabihin, madisiplina. Di ba po? Madisiplina sila, tama. Bakit nagkakasala nga ron? Normal lang ang kasalanan.
Ganun ba ang soldier? Pinaniwalaan natin sila. Ako naniwala talaga ako sa kanila, kapatid. Paggising ko sa umaga, ministry. Naiisip ko. Sa buong, basta araw-araw ng buhay ko, laging ministry po yung nasa isipan ko. Kaya pumuputi po ang buhok ko. Dahil po sa buhok, pumuputi na. Pero excited po ako syempre na pumuti na po ang buhok ko. Kasi nga naman, to live is Christ and to die is gain. Sabi nga, di ba? Ang mabuhay ay Kristo. Ang mabuhay ay na kay Kristo. At ang kamatayan ay pakinabang. Kung namumuhay ka naman talaga sa Panginoon sa Kristo, ang kamatayan mo may pakinabang. Kasi lagi mo siyang naaalala. Lagi mo siyang naiisip. Siyempre, magkakasala ka pa ba? Hindi, ha? Lagi mo nga siya naaalala, eh. Mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. For the word of God is quick and powerful, and having two-edged sword, piercing even to the dividing of under of soul and spirit, and of the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the hearts. Bro mo yun, word of God, sasaliksik niya lahat. Pero anong ginagawa natin? Lumalangoy po tayo sa kasalanan, nagdadive, sumisisid sa kasalanan, nag-enjoy. Kasi yan ang natututunan natin sa simbahan, eh. Siyempre, pag nagkasala ka, hihingi ka lang ng tawad. Yan tinuturo sa simbahan, di ba? Nagkasala ka, di hihingi ka lang ng tawad. Kaya sinasabi nitong mga pastor din, ilang beses ko bang patawarin ng aking kapatid? 7 beses ba? Ay, hindi, sabi ng Panginoon si Kristo. 7 beses. Ganyan yan. Kaya normal lang sa atin ang magkasala. Kayo pala, o sila. Tinuturo nila. Normal lang sa kanila ang kasalanan. Kasi nga, patatawarin ka ng Diyos kahit ilang beses. Yan ang tinuturo nila. Nagtuturo sila ng salita ng Diyos sa Matthew, Mark, Luke, and John, pero hindi nila alam ang tinuturo nila, kung anong klaseng ebanghelyo yung tinuturo nila. Kaya hindi po tayo mag-ingat, eh. Hindi mo lang, may impyerno na palang bagsak mo. Okay, anong klaseng pamumuhay meron tayo? Hindi ko talaga maintindihan, ang sige, umalis ka pa. Umalis ka dyan, kapatid. Suda. Saan ba yung bahay natin? Kung alam niyo lang po, ang hirap ng ministry, sa katigasan ng ulo po ninyo, natin, o yan. Naku po. Ay, daddy, puro ka lang. Ay, God bless po, mga kapatid. Babay po muna.